Wakas ay tuluyan na nga natupad nitong si Lilet ang kanyang pangarap na maging isang ganap na abogado at hindi lang basta-basta ang kanyang tagumpay dahil isa siya sa mga nakapag-exam na merong flying colors. Hindi lang naman basta-basta sapagkat nakasama nga siya sa top 10 bar top notcher. Balit nung makauwi na nga sila ng bahay, napansin ng kanyang beshi na tela hindi siya malungkot sa kabila ng marami niya achievement na natagampayan na nga niya. Hindi siya masaya. Iba ang pinapakita ng aura ng kanyang mukha. Kaya naman napatanong ito kung okay lang ba daw itong si Lilet. Bakit tila hindi siya masaya? Dito nga ay naisip ni Lilet na sana mas masaya ang kanyang tagumpay at ang kanyang mga nakukuhang achievement ay yayabang niya or magiging proud din kaya. Naisip niya kasi ang kanyang tunay na ama na si Romir. Isip ni Lilet na tela may kulang pa rin sa kanyang puso, lalong-lalo na at ang kanyang tinang ay naroon pa rin sa kulungan. At nakaisip na nga siya ng solusyon. Dito nga ay mag-volunteer na nga siya na ang tatayong bilang isang abogado ng kanyang tinang nang sa ganon ay tuluyang makalaya ito. Ipapalabas nila na isang self-defense ang nangyayari at wala naman talagang intensyon na patayin ng kanyang tinang ang naturang lalaki, kundi natulak lang ito accidentally. E naman, isang araw ay nagulat ang kanyang tinang. Sinabi nito ng isang jail guard na meron naman siyang bisita, ang bago niyang lawyer. Kaya nagulat na gulat siya. Wala naman siyang alam na bagong lawyer na kanyang nakilala. At nang makalabas na nga siya ay laking gulat niya. Ang lawyer na sinasabi nito ay walang iba kundi ang kanyang bebe. Sinabi nito na ako si Lilet Matias, ang bago mong lawyer. Tuwa ng kanyang tinang matapos nga marinig ang mga sinasabi nitong si Lilet. Sa wakas ay di magtatagal at makakaalis na rin siya sa mga rehas na kanyang tinutuluyan. Sinabi nito kay Lilet na proud siya sa naabot niyang tagumpay at bagay na bagay sa kanya ang maging isang abogado. Nagmukha siyang kagalang-galang na talagang totoong isang lawyer. Tutuwa ang kanyang tinang dahil sa kabila ng daming pagsubok na kanyang nararanasan ay hindi siya nag-give up at talagang tinuloy-tuloy lamang niya hanggang sa tuluyan na nga niyang nakuha ang kanyang pangarap na maging isang ganap na abogado. Natitiyak ni Tinang na ang kanyang tunay na ama na si Romir sa oras na malaman ito ay tiyak na proud din ito sa kanya sa kabila ng tinalikuran siya nito. Tinang na may dahilan ang lahat-lahat kung bakit ito nangyari sa kanya ay para mas maging matatag siya at mas kakayanin pa niya ang mga pagsubok na darating pa sa kanya. Sinabi din ni Lilet sa kanyang tinang na mula ngayon ay hindi na sila basta maaapi ng kaninuman at lalaban na sila sapagkat alam na nga niya ang mga batas. Di alam ni Lilet ay nakauwi na ang kanyang tunay na ama at ito nga si Patricia. At gaya ng dati, si Romir ay hindi pa rin nagawang kalimutan ang kanyang anak na si Lilet. Ito pa rin ang naging dahilan kung bakit nag-aaway si Patricia at ang kanyang asawang si Romir dahil sa bastarda niyang si Lilet. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipaglalaban na nga ni Romir ang kanyang karapatan upang makita nga itong si Lilet. Gusto niyang makabawi dito at gusto nga niya itong kitain nang makahingi ng sorry at punan ang mga pagkukulang bilang isang ama. Galit na galit si Patricia nung mga sandaling tinalikuran na naman siya nitong si Romir at biglang umalis. At wala siyang pinagbuntungan ng kanyang galit. Ang naisip na naman niya ito nga ang si Lilet. Napuntahan niya ito nung malaman nga niya na itong si Lilet ay naging abogado na. At nagulat pa siya kung paano ang isang kagaya ni Lilet ay nakamit ang pangarap. Palibhasa, masyadong maliit ang tingin nga ni Patricia dito kay Lilet. Masyadong mababa at sa tingin niya ay hindi ito makakawala sa kahirapan na kanyang nararanasan. Ngunit gulat na gulat siya na isang araw ay isa na nga itong ganap na abogado at top notcher pa ng bar. Pinuntahan nga niya ito at hindi siya makakapayag na agawin muli ni Lilet ang kanyang away-away niya itong si Lilet. Sinabi nito na
Bakit para siyang isang mantsa na hindi mawala-wala sa isip ng kanyang asawa na kahit anong gawin niya ay naroroon pa rin siya at kumakapit. Nagulat si Lilette sa biglaang pagdating nitong si Patricia. Sinabi nito na wala siyang kinalaman kung anumang away ang mayroon silang mag-asawa at wala rin silang pakialam sapagkat buhat ng tinalikuran na nga siya ng kanyang ama ay hindi na sumagi sa kanyang isip na pumunta pa sa kanyang ama at manggulo. Minabuti na nga ni Lilette na manahimik. Galit na apakan na naman ang pride nitong si Patricia. Nakakita siya ng walis at pinaghampas-hampas nga niya itong si Lilette. Kawawang Lilette, mabuti na lamang at lumabas nga ito si Naemong at tinulungan nga itong si Lilette. Kaya umalis din itong si Patricia. Dito na may kinausap ni Patricia ang kanyang anak, subalit ang kanyang anak ay hindi nakikinig sa kanya dahil meron nga itong kateks. At dito nga sinabi na mami hindi na nga uubra ang pang-alif pusta niya dito kay Lilette dahil lalo lang magagalit ang kanyang ama. At lalo ang loob ditong si Romer sa oras nga na matuklasan na inaatak na naman ang kanyang anak na si Lilette. Hindi gusto ni Romer ang ganong pag-uugali. Maigi na lang na kaibiganin itong si Lilette.